Pansinin niyo po. Ipasyal ko kayo sa tatlong man. Number 1, verse 27, ang sabi, and he arose and went and behold a man. Nakita niyo yung a man. So, siya ay sinner. Okay? Sumisimbolo siya sa lahat ng sinner. Isang lalaki. At siya ay eunuch. Okay? Yan po ang point number 1 natin. Number 2 ay verse 29. Okay? Sabi diyan, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? And he said, how can I, except some man? So kanina ay a man, ngayon ay some man. Okay? Yan naman ay yung soul winner. Amen? Yan naman yung guide. So, kaya nahati yung mga kalalakihan sa dalawa. Isang iga-guide at isang mag-guide. Tama? So, a sinner, then a soul winner. Then, sa verse 32 hanggang 35, tinabihan siya ni Felipe. Tapos, ang binabasa nung lalaking yon ay Isaiah. Sa sulat ni Isaiah, chapter 53. Okay? Tapos, nung tinabihan siya ni Philip, nagtanong itong eunuch. Tingnan niyo po ang tanong niya sa verse 34. And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? So, nandyan yung tatlong man, di ba? A man, a sinner, some man, a soul winner, other man, a savior. Okay? So, itong a man saka some man, they need other man. Because man cannot save himself. Amen? A man and some men cannot save themselves. Only that other man can save. Yun ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? So, pag-usapan natin ito, expose natin ito mula 27 hanggang 35. So, punta tayo sa point number 1. Ikaw ba ay a man? So, hindi gender ang pinag-uusapan dyan, kundi ikaw ba ay sinner, woman or man, bata o matanda, ikaw ba ay categorized as sinner, na kagaya nitong nasa verse 27. Ang sabi sa 26 ng Espiritu o ng Anghel ng Panginoon, kinausap si Philip, sabi niya, pumunta ka, bumaba ka patungong south. Okay? Papunta ka ng Jerusalem, papuntang Gaza, sa disyerto. So, sumunod si Philip. Sa verse 27, and he arose and went, yan, and behold, a man of Ethiopia. Okay? Nakakita siya ng prospect. A man of Ethiopia. Okay? A sinner. Ang mga tao po sa Ethiopia ay maiitim. Okay? At sila po ay talagang isa sa sinabi ng Bible na hindi nagbabago ang balat. Okay? Basahin nyo. Buksan nyo sa Psalm 68:31, Jeremiah 38:7. Okay? Psalm 68:31. Psalms 68:31. Nandiyan na ba? Anong sabi? Princess shall come out of Egypt. Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God. So, nabanggit dyan yung Ethiopia. Jeremiah 38:7.
Jeremiah 38:7. Okay? Sabi diyan, now, when Ebed-Melech the Ethiopian, one of the eunuchs which was in the king's house, heard that they had put Jeremiah in the dungeon, the king then sitting in the gate of Benjamin. Okay. Hanap pa tayo ng verse na about the unchangeable skin of the Ethiopian. Nalimutan ko lang pero Jeremiah 13. Tingnan niyo po Jeremiah 13 verse 23. Ayan, salamat sir. Jeremiah 13:23. Can the Ethiopian change his skin? Kahit pa magpaligo siya ng kujik. Okay? Or maglutatayon siya magdamag. Doon na siya tumira. Okay? Can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. So, ang mahirap dito sa taong nakilala ni Philip, at yan din yung mga taong makikilala nyo, no? Bukod sa makakakilala kayo ng kapintasang panglabas, no? Ay makakakita kayo ang mga taong nasa salubong natin araw-araw bilang sila'y mga sinner, ay sila'y may panloob na problema. Okay? Na tanging Diyos lang ang makakapagbago. So, kung paano ang balat ng Ethiopian ay di nababago, okay, ay hindi niya kayang baguhin, mas lalong di niya kayang baguhin ang kanyang kaluluwa. Okay? So, yun ang silbi ng some men na kagaya nyo. May mamimit tayo na Ethiopian, hindi man by race, hindi Ethiopian by nationality, kundi Ethiopian by heart. Amen? So, makita nyo, itong lalaking to ay Ethiopian. So, tatlo ang pagpapakilala sa kanya dito. 1, sa verse 27, siya ay mayroong great authority. Nabasa niyo dyan? And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority, under Candace, queen of Ethiopians. So, meron siyang great authority. So, itong maitim na tao na to, na mas maitim pa kaysa sa akin, okay, ay nagtatrabaho sa reyna ng Ethiopia. Okay? At siya ay may great authority. Pero ang sad news doon, gaano man kataas ang authority mo, kung meron kang kaluluwang makasalanan, amen? Still, ikaw ay nasa miserableng kalagayan. Tama? So, yan po ang kalagayan ng mga taong wala kay Kristo. Okay? Pwedeng maputi siya panlabas, pero pag wala siya kay Kristo, Ethiopian siya panloob. Amen? Pwedeng maputing-maputi ang bahay niya at napakaganda ng kanyang katayuan sa sosyedad dahil sa great authority taglay niya. Sipin po naman, nung panahon, ang maging alalay ng reyna, malaking nga yan. Diba? Mataas na katungkulan. Okay? Pero di nagbabago ang katotohanan na siya talaga ay maitim ang budhi, no? At hindi siya wala siyang pag-asa. Okay? Wala siyang pag-asa. Amen? So, great authority. Kaya nga po,
kahit gaanong tindi ng paghanga mo sa isang taong mayaman or sikat, no? Mag-bless ka man dyan, magpa-picture ka man dyan, di ba? Hindi mo lang nakikita kasi ang ganda ng itsura niya sa picture, di ba? Pero pag wala yung Kristo, pagka ginamitan niya ng scanner ng Diyos, di ba? Ang kaluluwa niya ay marumi. Amen? Ang buhay niya ay walang halaga. Amen? Siya'y buhay na patay. Amen? So, kahit meron siyang great authority. Letter B, siya ay a man with great difficulty. Tingnan nyo, nagbabasa sana ng Bible. Nabasa nyo ba yan? Sa verse 28. Pabalik na siya, galing ng Jerusalem, pabalik na siya doon sa lugar nila, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Palabas na sana siya. Amen? Meron sana siyang desire na matuto. Meron sana siyang pagnanais na malaman ang Biblia. So, nagbabasa, amen? Talo niya pa ang mga Kristiyano eh. Amen? Mga Kristiyano di nagbabasa ng Bible, pero ito nagbabasa ng Bible. Amen? Siya ay isang isang reader siya. Kasi ang reader mahahalata mo. Pagka yan ay nagbabasang tumatakbo yung sasakyan, reader talaga yan. Di ba nakaupo sa chariot nagbabasa? Di ba ang chariot yan? Mauga yan. Amen? Pag reader ka, walang pinipiling lugar, amen? Oo. Kahit pa yan ay, yan ang sign na reader talaga siya. Dahil kahit umaabante yung chariot, magbabasa siya. Ang iba naman, kahit patay na yung ilaw, sabi ng nanay, tulog na. Diba? Patay na yung ilaw. Pinapatayan na ng ilaw. Diba? Doon sa loob ng kumot, binubuksan yung flashlight. Nagbabasa pa rin. Amen? Nung kapanahonan namin, ay mahilig kami sa comics nung bata kami. Comics. Yung, ano ba yung mga comics nun? Aliwan, Liwayway, Pinoy Classic, ano pa yun? Nag-aarkila kami yan. Nag-aarkila. Ang arkila nun, 3-2. Okay? 3 comics, 2 pesos. Tapos, isa sa uli namin yung 3 days. Marami ng ano doon. Yung, alam mo yung mga istorya ni FPJ na yung Tutoy Bato. Yan, Tutoy Bato. Hulihin si Ben Tumbling. Yung mga ganyan, no? Yung kay Lito Lapid sa yung mga ang nag-direct ay si Lino Broca, ang nag-direct ay si yan, mga ganon. Nabasa ko na yun nung bata kami. Nabasa ko na yan. Tapos, pagka tungkol naman sa labanan, yung Shogun, Samurai, diba? Yung mga inaarkilahan naming comics. So, kaya palabasa kami nung bata kami. Tapos, nung high school na, ang nauso yung pocketbook. Yung pocketbook na ang kakapal, tapos inuubos yung basahin. Ayun, di ko na yun kinaya. Hindi na ako, na yun. Kasi hindi na yun comics eh. Wala nang picture. At least yung comics may picture, di ba? So pag binasa mo, kahit paano maiintindihan mo na yung gaganyan ng samurai, tapos putol talaga yung ulo, di ba? Ganyan, may picture ng ganyan. Pero yung pocketbook, di ba? Puro, ayun, nakakatamad na yun. Pero yung magbasa nila, meron akong kaklase na talagang ang kapal ng pocketbook ay yes, ubos nila yun lahat. Nagpapalit-palitan silang magkakabarkada. Sabi ko, iba na to, kaadikan na to. Di ba? So ito, nagbabasa ng Bible, tumatakbo yung karwahe. Di ba? Yun ang palatandaan na palabasa ka. Ano ang palatandaan na adi ka sa text? Nung unang uso yung mga cellphone na Nokia, Alcatel, yung mga pwede mo ipambato sa snatcher, yung malalaking cellphone na malusog.
Okay? Ang ano nun, ang palatandaan, pagka mapula na yung ano mo, pag mapula na to, adik ka na nun sa text. Pag malalaki na yung ano, yung thumb. Di ba? Oh, yan. Yun yung palatandaan. Oh. Pag palabasa, kahit madilim at kahit tumatakbo yung sasakyan, nagbabasa, palabasa yun. Di ba? Ano daw ang palatandaan para masabing ang sasakyan na pampasahero ay sobrang puno? Sobra talagang puno na. Ano? May sabit. O, pwede. Pagka yung driver, sumabit na. Yun, punong-puno na yun. Di ba? Brother dyan, oh. Pagka, ano naman, pag sobrang bilis, yung pampasahirong jeep, sobrang bilis, anong palatandaan? Yung masasabi mong sobrang bilis. Ha? Wala nang driver. O, ano, baka nahulog na. Ang palatandaan daw noon, pag sobrang bilis na, para masabi mong sobrang bilis na, yung reserbang gulong umiikot na. Sobrang bilis na noon. Okay? Balik tayo doon, baka lumayo tayo eh. So, with great authority and with great difficulty. So, palabas na sana siya. Kaya lang, ang difficulty sa kanya, hindi niya maintindihan. Okay? Bakit hindi niya maintindihan? Tingnan nyo, tinanong siya ni Philip sa verse 30. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? Naiintindihan mo ba ang binabasa mo? Sumagot siya sa verse 31. And he said, How can I, except some man should guide me? So, ang difficulty niya, he cannot understand what he is reading. Amen? Hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan. So, para saan pala yung pagbabasa niya? Di ba? Sadyang may mga ganong tao, no? Palasimba, palabasa, no? Pero pag tungkol na sa relasyon sa Diyos, meron palang ganon, ayun, magtatanong ng ganyan. Matitiyak palang kaligtasan, ayun, di na nila alam yun. So, kaya inamin niya na siya ay may difficulty sa pangunawa. Amen? Ganyan tayo nung tayo wala kay Kristo. May difficulty tayo sa pangunawa. Okay? So, kahit pala gaanong kalaking kataas ng authority mo, diba? When it comes to the Word of God, marami dyan na tatanggal ang edukasyon. No? Napaka-fluent nila, napaka-eloquent nila sa labas, pero pagdating sa Bible, wah, diba? Nasisiro sila. Amen? In fact, kahit mga Bible, ay mga teachers sa secular, sa secular, pag naggamit ka sa kanya ng King James, hindi niya maintindihan. May mga word na hindi sikat sa secular na nasa Biblia. Amen? So, yan po yan. A man, a sinner, with great authority, with great difficulty. Pangatlo, with great opportunity. Yun naman ang good news. Amen? Sa dami ng taong kagaya niya, sinner, black ang panglabas at pangloob, okay, ay namit niya ang isang Philip. Diba? Yan po ay great opportunity na di dapat sinasayang. Amen? Isipin mo sinabihan lang ng anghel si Philip na sumakay ka doon sa karwahe. Hindi ko nga alam kung paano pinara ni Philip yung karwahe. May para na ba nun? Para, hinto muna. O di kaya, tumatakbo, bigla na lang lumukso doon si Philip, tapos umano, di ba?
Oh. Kasi sabi ng anghel, di ba? Sumakay ka. Oh, sumakay siya. Amen? At di naman niya tinulak si Philip, di ba? Oh, hindi niya naman sinabing, istorbo ka. Nagbabasa ako dito ng pocketbook. Nagbabasa ako dito noon, hindi pa buo ang Bible, di ba? Hindi pa buo ang Bible. So, ano pa lang, by parchment or by scroll. Okay? By scroll. So, iba-iba pa yan. Pinagsama lang yan nung ibuo na yung 66 books. Di ba? So, binabasa niyo Isaiah. Oh. Kaya lang di niya maintindihan. So, ang great opportunity niya, may isang man. Okay? Other man na pumunta sa kanya. Okay? Oh, kayo ba, kilala niyo pa yung other man sa buhay niyo? Yung tumabi sa karwahe niyo? Ang karwahe ko nung 18 years old ako ay yung tindahan ko ng manok. May isang Philip, no? Babae yun, kaya Pilipa. May isang Pilipa na sumakay sa aking karwahe at sineran ako. Okay? Oh. So, kilala nyo ba yung sumakay sa karwahe nyo? Diba? Sana kilala nyo hanggang ngayon. Amen? Oh, sige nga. Tignan nga natin. Brother Prep, sino ang Philip sa buhay mo? Ate mo. Yan. Sister Shai, sino ang Philip sa buhay mo? Teacher Marie. Teacher Marie. Oh. Brother Jeff, sino ang Philip sa buhay mo? High school teacher. High school teacher mo. Pwede mong sabihin ang pangalan. Daniel Lasa. Ah? Daniel Lasa. Si Ma'am Lasa. Babae? Lalaki. Lalaki. Oh, sige. Brother Jan, sino ang Philip na sumakay sa karwahe mo? Ikaw po, Pastor John. Ako. Okay. Wala akong maalala. Sister Elise, sino ang Philip na sumakay sa karwahe mo? Teacher Marie. Teacher Marie. O, dalawa na, no? Dalawa na. Sister Dayan. Kuya Junel. O, yan, ha? Nanonood ba si Brother Junel? Okay. Brother Marlon, sino ang tumabi sa'yo para shirang ka ng Prophet Isaiah? Papa mo? Okay. Sige. Si James. Ako? Okay. Brother Isiel. Ate Shaiwa. May bunga ka pala dito. Okay. Si Ma'am Jing. Alam niya kung sino. Okay. Asawa niya. Sino pa? Brother RJ, ikaw. Meron na bang tumabi sa'yo? Sino? Sabihin mo. Jeff. Fred? Jeff. Sige. Sister AJ. Ako din. Aba, hindi ko naalala yun. Sister Jenny. Kuya Jan. Amen. Di ba? So, makikita nyo na maging obedient lang tayo pag sinabi ng anghel na tabi ka doon sa karwahe niya. Kasi may binabasa siyang di niya naiintindihan. So, para sa'yo, great opportunity yon. At ganun din dun sa tinabihan mo. Great opportunity. Amen? So, tapos na tayo dyan. A man, a sinner. So, tingin nyo ba mananatili siyang sinner after na natabihan siya? Hindi. Amen? Pasok tayo sa pangalawa. Verse 29 to 31 ay some man. Diba? A man, a sinner. Number 2, some man. Tinanong siya ni Philip. Tingnan niyo po sa verse 30. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? Naiintindihan mo ba ang binabasa mo? Yun ang tanong. Sumagot siya. And he said, How can I, except some man should guide me? Okay? Sabi niya, paano ko maiintindihan malibang may ibang tao
may ibang lalaki, okay, na mag-guide sa akin. At siya'y nakiusap kay Philip na tumabi sa kanya at turuan siya. Okay na? So, ano ang place na binabasa niya? Buksan niyo po sa Isaiah. Verse 32 muna. Tingnan niyo sa 32. The place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter. Okay? And like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. So yan daw ang binabasa sa Isaiah. Check nga natin kung yan talaga yung nasa Isaiah. Isaiah 53, 7 and 8. Okay? Dahil kung tama yan, tama ang pagkakasalansan or tama ang pagkakatranslate ng Bible. Amen? Oo. Isaiah 53 verse 7 to 8. Sabi diyan, he was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So he openeth not his mouth. So parehas, amen? Verse 8, he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he stricken. So yun pala ang binabasa niya. Amen? So, salamat, merong some man. Okay? A soul winner. O, yan ha, a soul winner. Ano siya? Number 1, itong some man na to, ikaw, ito at ako, na mga naligtas na sa biyaya ni Kristo at may opportunity ng mag-share din sa iba. Okay? Ano siya? 1 ay a going man. Malinaw naman, si Philip po, walang padalos-dalos or walang hesitation. Pag sabi ng anghel na, Philip, sakay ka doon sa karwahe, anong ginawa ni Philip? Sumakay. Nung sabihin ng anghel na pumunta ka doon sa south, pumunta doon si Philip. Pag sinabi ng anghel na sumakay ka, sumakay doon sa karwahe. So, siya ay isang going man. Are you a going man? Ha? Going man? Nakakarating na ba? May naaabot na ba yung faith mo? Ha? Or nakabulsa pa rin? Kailangan yung ating natanggap na libre, ipasa mong libre. At may mga yunok na naghihintay. May mga man, no? Sinners na naghihintay doon sa some men. So, sana tayo yung some man na yon, mga soul winner. Amen? Going man. Di po ba? So, sabi ay, paano makakarinig pag walang mangangaral? Amen? So, paano mangangaral kung di naman sinugo? So, itong si Philip, sinugo. At nung sinugo, sumunod. At nung sumunod, nakatagpo ng prospect. Tapos, nag-share. O, sa tingin nyo ba, wala tayong prospect? Marami tayong prospect. Amen? Ang kulang, hindi yung sinners. Ang kulang ay yung guide. Yung mag-share sa kanila. Marami ang nagtatanong, how can I except some man would guide me? Amen? So, sa atin ang tanong, ako ba yung man na yon? Di ba? O, kung ikaw nakakilala sa Panginoon, isipin mo, halimbawa, si RG, una, isa pa lang siya sa pamilya niyang nakarinig ng gospel. Di ba? Naturuan. Sa tingin mo kaya, sino ang may pananagutan sa mahal mo sa buhay? Siyempre, ikaw na. Di ba? Ikaw yung napasahan eh. Amen? So, kung napasahan ka, ipasa mo din sa iba. Pag di mo yun pinasa, ay pinagdamot mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Sabi ni Pablo, hindi kinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo.
sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kung alam mong nagbabago ng buhay ang Word of God, ba't di mo i-share? Nagbabago pala ng buhay. Tama? Kung sa tingin mo may dulot na kaligayahan pag nakilala mo si Kristo, kakaibang pakiramdam. Amen? Di ba? Yung kinikwento ko sa inyo palagi nung unang week, unang buwan na ako'y bagong ligtas. Lahat ng tingin ko sa paligid maaliwalas. Lahat. Kahit ano, kahit negative yan, kahit yung mga dumi na yan, makita ko yan. Ang tingin ko lagi dyan, may purpose. Kaya nandyan. Tuwang-tuwa ako doon sa puno ng alatiris, di ba? Punong-puno ako doon sa mga, tuwang-tuwa ako doon sa mga dahon na nagdidilaw-dilaw na winawalis ko. Tuwang-tuwa ako. Tapos every morning may bagong awit. Yung mga naririnig sa congregation, kahit di ko kabisado, nahahaming ko yan. Di ba? Nasisipol. Di ba? So, kusang umaano yan, araw-araw. Di ba? Pag nakarinig ka ng special number, bago ka matulog or pag may ginagawa ka, sisingit yun sa tainga mo. Biglang mahahaming mo yun, pagmumuni-munihan. Ganon. Di ba? There's, sabi nga doon, what a wonderful change in my life has been brought since Jesus came into my heart. There is sunshine in my soul today. Amen? Sunlight, sunlight in my soul today. O, di ba? Okay? So, pero pagka walang Kristo, walang bagong awit. Pag walang Kristo, walang bagong pakiramdam. Di ba? Walang bagong damdamin. So, ito ay soul winner, siya ay going man. Okay, mga kapatid, tandaan natin, sa labas nitong pinagtitipunan natin, sa labas nitong page natin, may mga taong naghihintay ng mag-guide sa kanila. Mga taong nagbabasa sana ng Bible pero di naiintindihan. So, kaya ka nandyan para mag-share sa kanila. Amen? Number 2, he was a seeing man. Hindi lang siya going man, kundi seeing man. Okay, nakakakita siya. Pansinin niyo po, sa verse 27. And he arose and went and behold. Ayan, nakita niya. A man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had a charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? So, hindi lang siya going man, kundi seeing man. Si Philip po ay hindi nagbubulag-bulagan. Isa siyang believer na nakakakita ng need. Isa siyang believer na may pakialam. Hindi siya yung basta ligtas lang, okay na. Hindi. Siya po ay gumagamit ng spiritual na mata. Amen? Oo. So, pagka tayo'y nag-focus lang sa sanlibutan, ang baba ng naaabot ng mata natin. Amen? Pag-focus ka lang sa trabaho, napakalapit lang ng naaabot ng mata mo, ng vision mo. Tawag yan ni Peter, nearsighted. Cannot see afar off. Amen? Cannot see afar off. Pero kapag ka ikaw ay nakikita mo physically, pati yung panloob na pangangailangan ng tao, you are a seeing man. So, ikaw ay considered as, point number 2, some man. Diba? A soul winner. Amen po? So, mga tatay, tingnan natin, hindi lang yung pangangailangan ng ating anak, physically, materially. Tingnan nyo rin ang pangangailangan ng inyong anak, spiritually, and morally. Amen? O, kailangan may mag-guide sa kanila. Pwede mong tanungin anak mo, anak, naiintindihan mo bang binabasa mo? Tatanong niya, how can I accept you as my father? Guide me. Amen? And the place, and the place of the scripture
which he read was this. Oh, twinkle, twinkle, little star. Oh, di ba? How I wonder what you are. Sabi ng tatay, ito ba yung binabasa mo? Na di mo naiintindihan? Opo eh. How can I except someone would guide me? Can you explain what do you mean by twinkle, twinkle, little star? How I wonder what you are, di ba? Amen? Oh, parang ano lang yan eh. Pag bumili ka ba ng arena sa Tondo, hari ng Tondo ang tawag. Okay. Oh, hari ng Tondo. Oh, pati ba naman yun iniisip? Pati ba naman yun ay pinagmumuni-munihan? Oh, di ba? Sipin mong maraming tao ang... Nung ako po bago dito sa Taguig, uso nung panahon na yon, 1996, uso yung Tamiya. Alam yung Tamiya? Yung kotse-kotsehan na maliit. Tapos meron silang ginawang release na ganun. Diyan sa Bikutan, yung dyan, yung footbridge dyan, wala pang footbridge noon. Pag ikaw ay sumakay ng Express Alabang, bababa ka dun sa ilalim ng footbridge na yan. May daanan dyan paakyat, papuntang Bikutan. May daanan yan paakyat. Wala pang bakod yan dati, yung ilalim na express na yan. Walang bakod yan. Diyan kami dumadaan. Okay, tapos tatawid, papunta dito sa palengke ng Bikutan. Tapos, diyan sa palengke ng Bikutan, wala ding wala ding bakod yan. Walang bakod yan, nung taon na yon, 1996. Tapos, nag-uumpukan dyan yung mga tao. Dami-daming tao. Sabi ko, ano kaya to? Nakiosyoso nga ako. Nakita ko yung mga tao nagpupustahan doon sa Tamiya. Oo, nagsisigawan tapos nagpupustahan na yung karera nung sasakyan na maliit, yung laruan. Ang dami nagpupustahan sila. Akala ko kung ano yung sigawan na yun, Tamiya pala. Oh, di ba? Tapos mayroong nagkakarera ng yung uwang, di ba? Yung uwang, Kitel yan, Kitel. Beetle pala, sorry. Ang Kitel ay yung di ba? Beetle, yan, nagkakarera ng Tapos yung labanan ng Gagamba. Kung yung mga yon, kayang paglaanan ng tao ng panahon, tapos iisipin paano ito mananalo. Di ba? Sabi nung bumili sa amin ng kalapate, grabe naman kayo, sir. Pati kalapate may mga pangalan. Kumpleto pa. Sabi ko, kumpleto yan. Kilala namin yan. Di ba? Amen? So, kung yun, nabibigyan ng panahon, mga bagay-bagay na yan. Di ba? Kaya din nating bigyan ng panahon at isipin natin, tingnan natin kung ano yung pangangailangan ng taong wala kay Kristo. Amen? Yun po yan. A seeing man. Number 3, siya'y hearing man. Okay? Hearing man. Narinig niya mismo eh. Isipin mo imagine niyo, tumatakbo yung karwahe. Okay? Sumakay si Philip. Nagbabasa yung yunok. Narinig niya. Narinig niya. Di ba yung karwahe pwedeng maingay yung niyan, maingay yung kabayo o di kaya maingay yung ulong nung Pero narinig ni Philip mismo ang binabasa. Ano daw ang binabasa? Narinig niya ba? Verse 30. And Philip ran thither to him and heard him. Okay, read the prophet Isaiah. So, ibig sabihin ko, si Philip ay sensitive sa kanyang paningin at sa kanyang pandinig. Amen? Talagang siya ay soul winner. Amen? Kasi pagka di ka nakikinig, gusto mo ikaw lang ang pakinggan. Paano pag nagwi-witness ka? Tapos ikaw lang ang gusto mong pakinggan, tapos nag-share na pala ng problema yung wini-witnessan mo. Amen? Sabi, sandali muna, huwag ka munang salita, patapusin mo muna ako. Okay, mamaya ka magsalita. Hindi po kasi yung anak ko naghihingalo. Hindi, huwag ka munang magsalita. Ako muna. Diba? Pangit yun. Amen? Hindi ka soul winner nun. Diba? Amen? So, narinig mismo ni Philip, he was a hearing man. At pang-apat, he was a caring man.
Okay? Nung sinagot siya ng lalaki na hindi niya maintindihan, umupo si Philip at nag-share. Alam mo kung anong shinare niya? Verse 35. Sabi, Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him, sino? Jesus. So, alam ni Philip ang need nung lalaki. Ang need niya, hindi edukasyon. Ang need niya, hindi kayamanan. Mayaman na siya eh. Amen? Ang need nitong lalaki, ayon kay Philip, si Jesus. Amen? Kulang siyang Kristo sa buhay. Wala siyang Kristo sa buhay. Kaya kahit anong basa, di maintindihan. Hindi niya maintindihan kasi wala siyang Kristo sa kanyang puso. So, shinare ni Philip ang pinakamahalagang dapat i-share. Maintindihan po? So, a going man, a seeing man, a hearing man, a caring man. At yan pong lahat ng yan ay ugali o gawain ng isang soul winner. Okay? So, kaya kung meron sa inyong makarinig ng panawagan ng Diyos na may mga lugar na dapat pang diba, halukayin at dapat pang i-saturate ng Word of God, hindi pa huli ang lahat. Amen? Oo, kahit maliit ang church natin, pwedeng manggaling sa church natin ang mga missionary. Hindi naman yung palakihan eh. Amen? So, depende yan sa pagkilos ng Holy Spirit sa buhay mo. Buksan nyo kasi yung buksan nyo yung bell ng puso nyo. Kasi baka nakatali yung yung bell, yung tumutunog doon sa bell, di ba? Pag tinali mo yun, di mo talaga maririnig yung kalimbang. Okay? Pag binuksan mo yung bell, di ba? Pag nakakarinig ka ng tungkol sa mission, tungkol sa Bible school, tungkol sa pagsuko ng buhay, kumakalimbang yan. Lalo na kung may calling ka talaga. Amen? O, pagka nagbingi-bingihan ka, amen? Ay, hindi calling ang meron ka. Kuliling. Amen? Amen? Okay, so panghuli. 32 to 35 ay yung other man. Other man. Nagtanong yung Yonok kay Philip. Sabi niya, ito bang binabasa ko ay yung propeta bang nagsulat nito? Ano ba yung tinutukoy niya dito? Patungkol ba sa sarili niya o sa iba pang tao? Diba? Tingnan niyo sa 34. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speakest the prophet this? Of himself or of some other man? Okay? So, a man, some man, tapos dito, other man. So, kung ikaw si Philip, at alam mo, naintindihan mo ang context ng Isaiah 53, tinanong ka ng eunuch, sino bang pinag-uusapan sa Isaiah 53? Bakit sinulat ito ni propeta? Sino ba tinutukoy niya? Sarili niya ba? O other man? Some other man? So, ang sagot mo, some other man. Okay? At kilala ni Philip kung sino yon. Ang pinag-usapan sa Isaiah 53, si Jesus Christ. Bilang kordero ng Diyos. Naintindihan ko? So, napakaganda po niyan. So, other man as Savior. So, a man need some man to introduce to him the other man. Amen? And that man is Christ Jesus. Naintindihan po? Sabi ni Paul, Timothy 2:5, 1 Timothy 2:5, there is only one God and one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. The man, Christ Jesus. Okay? So sabi ng eunuch,
Speaking of himself, yung propeta, or some other man? Ang sagot ni Philip, some other man. Kasi sa verse 35, tinuro niya si Jesus Christ. Shinare niya si Jesus Christ. So, sino si Jesus Christ according to this passage na binabasa nung eunuch? Number 1, a humble Savior. A humble Savior. Pansinin niyo po sa verse 33. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Okay? So, itong other man na tinutukoy ni Philip, na walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? According kay Philip, or according doon sa binabasa ng eunuch, siya ay humble Savior. Amen? Napaka mapagpakumbaba ng Panginoon nung pumunta sa lupa. Amen? Isipin mo, pinayagan niya na yung balbas niya hatakin, di ba? Amen? Sabi nung nangaral niya dati, isipin mo, pinako si Kristo sa cross. Nilatigo. Tapos, hinaltak yung balbas. Okay? Tapos, hindi ko naintindihan una. Inulit niya. Hinaltak yung balbas. Okay? So, hindi ko pa rin naintindihan. Tiningnan ko, hinatak pala. Yeah, hindi pala hinaltak. Okay? Pero gano'n na rin yun. Magkatunog eh. Okay? So, hinaltak yung balbas. Okay? Pinurunahan ng tinik. Hinaltak yung balbas. Nilatigo. Di ba? Dinuraan, sinuntok, piniringan. Grabe ang ginawa sa kanya ng mga tao. Gumanti ba si Jesus Christ? Hindi. Siya ay isang humble Savior. Okay? Letter B, a harmless Savior. Harmless Savior. Jesus Christ came to save, not to harm. Amen? Jesus Christ came to forgive. Amen? Not to judge. Naintindihan? So, isipin mo ang Panginoong Jesucristo, sa lahat ng ginawa sa Kanya, hindi siya gumanti. Ako po'y naniniwala, makinig na maigi, si Jesus Christ malaki ang katawan. O kung hindi man malaki, ay malakas. Kasi karpentero siya. Amen? At kung ipagtatanggol ni Jesus Christ ang sarili niya sa mga umaabuso sa Kanya, kahit pa paano naman kaya. Kahit makaisa na lang siya, hawakan niya yung muka. Di ba? Karpentero siya eh. Malakas yan. Amen? Pero siya ay harmless Savior. Pinayagan niyang siya ang saktan, huwag siyang makasakit. Amen? Di ba? Ang ganda nun. Okay na, nasaktan niyo ko. Di ba? Huwag lang yung mahal ko. O, di ba? Okay lang, nasaktan niyo ko. Di ba? Huwag lang kayo ang saktan ko. Kasi baka di nyo kayanin. Amen? Amen? Oo. Kung si Jesus Christ gaganti, di ba sinabi niya, di ba si Pedro nanaga ng tainga? Nanaga ng tainga? Lord, mananaga na ba kami? Nakataga na. Ang bilis. Amen? Walang isip-isip eh. Kinuha ni Jesus Christ yung tainga ni Malchus, ikinabit. Okay? Sabi niya, ilagay mo sa salungan yung itak mo. Ang nabubuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. Alam mo bang, kung ipagtatanggol ako ng ama ko, kaya niya magpadala ng 12 legions of angels. Okay? Para ipagtanggol niya ako. Ang 1 legion ay 12,000. Okay? 1 legion ay 12,000. So, kung 12 legions times 12,000, ilan yun? Tapos, ang 1 angel, kayang pumatay ng 75,000 na tao.
Isipin nyo, kung 12 legions, ang bawat legion ay 12,000. Tapos angels yon. At ang bawat angel papatay ng 75,000. Ilan kaya ang mapapatay ng 12 legions angels? Ubos ang tao sa mundo. Amen? Ordinaryong anghel, basahin nyo sa Chronicles. Chronicles ba yun? Or, yes, Chronicles. Diba? Isang ordinaryong anghel kayang pumatay ng 75,000 na tao. Sinaway pa yun ng Diyos. Sabi ng Diyos, tama na. Tama na. Enough. That's enough. Kung di pa sinaway ng Diyos yun, ang dami pang pwedeng patayin yung angel na yun. Sinaway lang ng Diyos. So, kung ang isang angel kayang pumatay ng 75,000 na tao, kung 12 legion sila, papatay ang bawat isang angel ng 75. Ubus yung tao sa mundo. Amen? Pero sabi ni Jesus Christ, kaya ko ipagtanggol ng Ama, kaya niyang magpadala ng 12 legions of angels para ako'y kampihan. Pero di niya gagawin yun. Kasi kung ipagtatanggol ko ang sarili ko, para ko na rin sinabing ang kingdom ko ay dito sa lupa. The Lord said, my kingdom is not in this earth. My kingdom is in heaven. Amen? Pati daw yung mga tauhan niya, sabi niya, magtatanggol yan, ipagtatanggol ako niyan. Kung ang kingdom ko nandito. Okay? So si Jesus Christ, hindi lang humble Savior, kundi harmless Savior. Bakit harmless? Tignan nyo, pag binasa nyo ang Gospels, bata, lumalapit sa Kanya. Tama? Yung may ketong lumalapit sa kanya. Ang ketong po hindi nakakalapit agad-agad sa mga tao. Lalo na kung ang lalapitan nila, Pariseo, yung mga hipokrito. Ang mga Pariseo, kadiri, kadiri! O, pagka sumunod pa yung ketong, Guard! Batuhin nyo to! Patayin nyo to! Hinahabol ako eh. Pero tingnan mo si Jesus Christ, napaka-harmless. Kasi kahit yung ketong lumalapit sa kanya. Kahit yung bulag lumalapit sa kanya. Amen? Kahit yung pilay, di ba? Nakakalakad. Di ba? Yung mga bingi, nakakakita. Tama? Yung mga bingi. Tinitingnan ko kung gising si RG eh. No? Yung mga yung mga pilay nakakarinig. Kumbira. Ha? So, lahat sila lumalapit. Leader ng gobyerno nakakalapit sa kanya. Amen? Mga saserdote nakakalapit sa kanya. Mga Samaritano nakakalapit sa kanya. Yung Hudyo Samaritano magkaaway, di nakakalapit sa isa't isa. Pero silang dalawa nakakalapit kay Jesus. Di po ba? Harmless Savior. Siya nga yung persona na nag-invite sa buong mundo. Come unto me. Kahit sino pa kayo, come unto me. Amen? Panghuli, siya ay healing Savior. Healing Savior. Pansinin nyo sa Acts 8. Acts 8, verse 32 and 33. Okay? The place of the scriptures which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Pansinin niyo po yung word na his life is taken from the earth. Anong purpose? Anong purpose? Bakit binigay niya ang kanyang buhay? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, I will lay down my life. Okay? Sabi ng John 10:10, I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Anong purpose ng pag-lay down niya ng life niya? Okay? For our healing. Amen? Kasi ang buhay na meron tayo, yan ay sick from the top of your head to the sole of your foot.
yung life na meron ka apart from Christ ay punong-puno ng diseases, punong-puno ng sickness. Amen? Pero nung ilay down ni Kristo ang kanyang buhay, His life for mine. Amen? His life for mine. Pwede mo nang sabihin, His life is mine. Amen? First Peter. Okay? First Peter chapter 4 verse 21 hanggang 24. For even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who, when he reviled not again, when he suffered, he threatened not, but, chapter 2 yan, chapter 2, verse 23. 23 na, 1 Peter 2:23. Who, when he was reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, for his own self, pansinin niyo yan, bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Kaninong latay? Kanyang latay. By whose stripes you were healed. So kaya si Jesus Christ, hindi lang humble Savior, harmless Savior, kundi healing Savior. Amen po? Kung ikaw ay na-heal niya na spiritually, bakit ka natatakot sa COVID? Amen? Jesus said sa Matthew chapter 10, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Di naman kayang patayin ang kaluluwa. Ang katakutan nyo ay yung may kakayanang patayin ang katawan, pati kaluluwa sa impyerno. Kung save ka na spiritually, kahit anong sakit ang dumapo sa'yo, okay, agent lang yan ng Diyos. Agent saan? Pwedeng agent for cleansing. Okay? Pwedeng agent for our sanctification. Amen? Pag ang sakit na dumapo sa'yo ay hindi ikamamatay, di ba? Hindi magdadala sa'yo sa kamatayan. Ang sakit na dumapo sa'yo for your sanctification. Tama? Pero kapag ang pinadapo sa iyong sakit ay ihahatid ka hanggang libingan, ang sakit na dumapo sa iyo ay for your glorification. So, alin man doon, ano ikakatakot mo? Amen? Pwede ngang walang sakit, dalhin ka ng Diyos sa glorification. Pwede yon. Kahit walang COVID. Amen? Isang tamtax lang na may kalawang. Amen? Ganun lang kasimple. O di kaya, kahit nagkape ka lang, pag gusto ka nang iuwi ng Diyos sa langit, anytime pwede. Di ba? Uminom ka lang ng kape, namatay. Natusok ng kutsara. Nalimutan tanggalin yung kutsara. Patay. Di ba? Amen? Parang yung yung hunter na bumaril ng lion. Binaril niya. Kanya. Patay. Pinagyayabang niya sa kaibigan niya. Patay talaga. Sabi niya, tara, puntahan natin. Pinuntahan. Wala namang tama eh. Tinama mo ba? Oo, ba't walang tama? Diba? Sabi nung bumaril, di ka kasi marunong maghanap. Wala talaga eh. Pinaganyan-ganyan, wala eh. Sabi niya, ito ang tama niyan. Nakita mo yung butas dito. Tinuro niya yung butas eh. Kaya di mo makita kasi tumama dito, lampas dito. Kaya namatay. Okay? Paano mo nalaman? Sabi niya, siyempre, ako ang bumaril eh. Alam ko kung saan tumama. Yung nag-preach nung linggo sa anniversary,
sa Cavite. Ay, Sabado. Isa siyang Navy SEALs dati. US Navy SEALs, no? US Marine ng Pilipinas. Basta. Okay, US Navy ng Japan. isa siyang US SEALs. Okay, grabe ang tindi ng training nila. Okay, nung siya daw ay wala pa sa Panginoon, lahat ng batalyon nila, katropa niya, kainuman niya, lahat. Pero nung siya ay nagba-Bible na, galit na daw sa kanya lahat. Okay? Tapos meron daw doon isa na talagang inaasar siya dahil nagbabarong na siya, nag-share na siya doon sa kampo. Galit na galit daw sa kanya. Alam mo daw ginawa sa kanya sa sobrang kaasaran? Binaril siya. Binaril daw talaga siya ng 45. Okay? Tapos nung binaril siya, ganyan kalapit. Tumba siya. Tumba. Tapos ganyan siya, sabi niya, dalhin niyo na ako sa ospital. Natumba siya. Dinala siya sa ospital. Okay? Pagdating sa ospital, sabi ng doktor sa kanya, ba't nandito ka? Bakit po? Binaril ako. Diba? Sabi niya, nasaan ang tama? Ginubaran siya, tinanggalan ng pinaikot-ikot. Walang tama. Wala siyang tama. Sabi niya, bakit ako natumba? Kung wala akong tama, ba't ako natumba? Diba? So, yon, testimony niya yon na talagang hindi niya maintindihan. Ang lapit, binaril siya, tapos natumba siya. May pressure talaga. Pero nung dalhin siya sa ospital, walang tama. Okay? So, magmula daw noon, ay napatunayan niya na ang Diyos tinatawag siya. So, nag-resign na siya. Nag-aral siya ng Bible School. Isipin mo ang laki na sahod niya sa office nila. Nasa office siya ng kampo Kasi siya, mataas yung posisyon. Nung nagsuko ng buhay, akala niya office work din yung trabaho niya. Okay, kasi malaki yung sahod niya sa military. So, dapat may sahod din siya. Kaya lang pagpunta niya sa church, ang kanyang allowance 50 pesos a week. Okay? Tapos ang trabaho niya, akala niya daw office, hindi pala. Taga-ayos daw ng CR, taga-map ng CR, taga-linis ng paligid, tapos utos-utosan ng pastor, ganito gawin mo. Sunod lang daw siya ng sunod. Okay? Kumbaga, para sa kanya, kung ito ang taya sa pagsuko ko ng buhay, okay lang. At least napatunayan niya na tinawag talaga siya ng Panginoon. Then, doon sa 50 pesos na allowance, nandun na daw yung mag-aaral siya ng Bible School dito sa Bethany, okay? Galing Cavite. Nandun na lahat ng pamasahe sa isang linggo. Nandun na yung kanyang sabon, nandun na lahat. Okay? Pero ang ginagawa niya, alam niya daw na hindi kakasya talaga yung hindi kakasya yung pamasahe. Okay? Ang ginagawa, nagsusoul winning. Okay? Tapos doon sa soul winning ay may mga nag-aabot sa kanyang pamasahe. O di kaya, kung wala talaga siyang pamasahe, ang ginagawa niya, kakausapin niya daw yung driver. Kausapin niya yung driver. Boss, paalis na ba? Sabi daw ng driver, mamaya pa. Bakit? Kasi kaming dalawa, pupunta kami ng Bible School. Mga seminaryo kasi kami, mga seminarista. Tapos, pwede bang, wag mo na lang kaming pabayarin kasi wala talaga kaming pera Magtatawag na lang kami ng pasahero. Diba? Sabi daw nung driver, mga father kayo? Sabi niya, hindi, seminarista. Oo nga, pero mga father kayo, di ba? Nakakahiya naman sa inyo, father. Huwag na kayo dito. Huwag na kayo magtawag. Basta ang gawin nyo na lang, ipag-pray mo na lang kami habang nagbabiyahe. So, araw-araw na pasok nila, yun ang trabaho nila. Sa biyahe, pinagpipray nila yung driver, tapos libre na sila. Tapos may time daw na isang buwan,
wala silang pasok. Hinihintay sila ng driver. Hinihintay. Kasi ang testimony ng driver, mula daw nung sumakay sa kanila yon, yung pastor na yon, wala nang huli. Wala nang huli. Kumpleto ang nauuwi na nakita nung driver na yon. So kaya, inaabangan na siya. Nandun na daw, punong-puno na yung jeep. Punong-puno na yung jeep. Hinahanap pa sila. Hindi pa aalis hanggat wala sila. Kasi ang paniniwala ng driver, walang magpipray sa biyahe. Kailangan hintayin natin. So, tinatawagan pa daw siya, nasaan ka na? Wala akong pasok. Naku, paano kami aalis? Di ba? So, that is the testimony ng pastor na yon. So, nakakatuwa. Amen? Kaya, yun yung tanong sa atin eh. Ano ang taya? Kapag ikaw naman maglilingkod sa Panginoon, ano ang taya? Di ba? Kung siya, tinaya niya ang buhay niya sa atin. Di ba? Sa atin, maaaring ang taya. Yung kaantukan mo, di ba? Ha? Maaaring ang taya ay yung gutom ka na. Amen? Maaaring ang taya, yung mapupuyat ka, pero okay lang kasi magsisimba, amen? Di ba? Umaaring ang taya, yung mga schedule mo, hati-hatiin mo para lang sa Panginoon. Amen? So, pero kung gusto mo talagang magpagamit sa Panginoon, nandyan ang Panginoon, tutulungan ka. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen? Just obey. So, a man, a sinner, some man, a soul winner, other man, a savior. Conclusion natin, Luke 19:10. Yung memory verse ni Jenny, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Marami pong kulto ang di naniniwala kay Kristo kasi pag binasa nila yan, pinapabilis nila. For the Son of Man is come. Okay? Kaya di nila pinaniniwalaan si Kristo kasi para sa kanila, the Son of Man is come. Okay? So, dapat hindi ganun ang basa. Hindi siya is come. No? Si Jesus ay hindi is come. For the Son of Man is come. Dumating. No? Hindi yung scam. No? Dumating. Ang Son of Man dumating para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Amen? So, I hope na pag nagbabasa kayo ng Bible, maayos. Amen? Malinaw. Okay? Kasi parang yung yung silver and gold have I none, but such as I have, give ID. ID yung binibigay daw. ID. Such as I have, give ID. Okay? Nagiging idolatry yung mga tao tuloy. Imbis na idolatry. Idolatry. Okay? So, baka yun yung tinandaan nyo ha, wag naman. Yung mga joke natin, wag. Okay? Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa buhay ni Philip na dahil sa kanya ay may isang yunok na nabahagian ng iyong salita. At nagpas siya na magpabaptize. At siya ay naging masayahing tao. Naghiwalay man sila ni Philip, umuwi ang lalaking ito na tuwang-tuwa sa bagong buhay na natanggap niya. Nawa kami, Panginoon, ay huwag mag-atubili na ipagamit ang aming buhay. May mga taong kagaya nitong yunok na naghihintay po sa Ebanghelyo. Salamat, Panginoon, dahil available lagi ang Panginoong Jesucristo na maging Savior ng lahat ng makasalanan. Huwag mo pong payagan, Panginoon, na sa aming mga sarili huminto ang saving grace mo, Panginoon. Salamat po sa iyong paalala. Gawin mo pong masipag bawat isa sa pagpo-post ng mga verses, sa pag-share ng mga mensahe, sa pag-invite ng mga kaibigan. Salamat po sa paalala mo ngayong hapon. Ang lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so anong nangyari doon sa lalaking na-save? Na-baptize.
Okay? So, kaya kung itong dalawang bisita natin ay magpapabaptize, kanilang decision yan, hindi atin. Amen? So, Sister AJ, someday, pag may ano ka, turuan mo yan si Jenny ng water baptism. Doon sa mga visitors natin, regular, kung gusto nyo pong magpabaptize, ang church ko ay nandito lang, no? Kung tunay kayong saved na, ang kasunod yan, baptism. Amen? Okay? So, doon sa di pa nagpapasa ng pictures, kayo po'y magpasa para sa ating attendance. Amen? Na-bless po ba kayo? Amen. Na-bless? Ayan. So, tayo po'y dismiss na. Ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo at ang fellowship ng banal na Espiritu, diba? At ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa ating pamilya. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man who raised a shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authorities to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Listening lines are open and he wants you to come in. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few